Pagkabalik sa mansyon, ay diretsong nagtungo si Magnus sa kanilang silid ni Althea para magpahinga na rin muna. Naabutan niyang mahimbing ang tulog ng kasintahan, kaya naman isinara niya na lang muna ang blinds curtain para dumilim ang paligid. Nag-on na rin siya ng aircon para mas maging komportable ang kanilang pagtulog. Dahan-dahan siyang nahiga para hindi magising ang magandang dalaga. Pero laking gulat niya dahil bigla yung bumaling sa kanya. Kakaiba ang titig at makikita ang masidhing pagnanasa. Walang ano-ano ay sinimulan agad ang bagay na gusto nitong gawin. Kaya naman noong matapos ay ginantihan niya na rin ito ng isang masidhing pagpaparamdam ng pagmamahal. Makalipas ang mahigit isang oras ay natapos na rin nila ang bagay na iyon at sabay nang natulog. Binili na naman ni Magnus ang mga bata sa sala na huwag silang gigisingin dahil gusto niyang matulog ng mahaba. Kaya naman nagtuloy-tuloy na nga ang tulog nila hanggang sa pagsapit ng pasado 7:00 ng gabi. Naunang nagising si Althea. "Mahal, nagugutom na ako. Tara, baba na tayo." Sabi naman ni Magnus. "Sige, mauna ka nang bumaba. Wala pa akong ganang kumain eh. Baka yung bibingka na lang muna ni Aling Maming at kape ang kakainin ko pagkababa. Pero maya-maya na ako bababa. Tatawagan ko muna si Rafael. May mahalaga akong kailangan sa kanya." "Sige mahal, magburu na lang muna ako ng kaping barako para pagkababa mo ay ready na." "Okay, salamat." Wika pa ni Magnus. Pero sinakyan muna siya ni Althea sa bewang at siniil ng marubdob na dampi sa labi bago iyon tuluyang tumayo at lumabas ng silid. Kinuha naman ni Magnus ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Rafael. "Hello, Rafael. Si Magnus ito. Nasaan ka ngayon?" "Hey, Magnus. Narito ako ngayon sa San Agustin." "Ha? Bakit? Di ba tapos na ang kaguluhan dyan?" "Kung yung tungkol sa dating mayor dito ang ibig mong sabihin, oo, wala na yun. Pero may bago ngayon dito. Iyong international group na mga aswang ang miyembro. Ang bayang ito ang tinatarget nila ngayon. Kaya narito ako kasama ang ilang mga Marine Corps agent. Bakit ka nga pala napatawag?" Ganito kasi yan, Rafael. Meron akong malaking problema. Nawala sa akin lahat ng gabay kong elemental. Nagsagawa kasi ng ritual ang mga babaylan ng kadiliman sa bundok ng Ibisan. Ang kapangyarihan ng medalyon na hawak ko ay inilipat nila sa isang replika. Tapos noong naroon ang kapangyarihan ng medalyon sa replika, ay tinunaw naman nila iyon para hindi na mapakinabangan. Nagulat naman si Rafael sa narinig. "Talaga? Ganun lang kadaling gawin iyon? Ililipat tapos sisirain?" "Ang totoo, Rafael, ay hindi. Kailangan ng kapangyarihan ng malalakas na babaylan bago iyon maisagawa. At para naman iyon masira, kailangan rin ng alay na dugo ng mataas na babaylan." "Ha? Ibig bang sabihin, meron sila noong mga requirements na sinabi mo?" "Oo, Rafael. Noong gabing iyon ay pumatay sila ng 3 matataas na uri ng babaylan mula sa bagong henerasyon. Kaya iyon na isa katuparan." Magnus, anong maitutulong ko sa iyo? Alam mo namang limitado ang kaalaman ko pagdating sa mga ganyang espiritual na bagay." "Oo, Rafael, alam ko yun. Ang ihihingi ko sana ng tulong sa iyo ay kung meron kang maipapahiram o maibibigay sa akin dyan na armas na magagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Iyong magbibigay sa akin ng advantage sa laban at mataas na antas ng lakas kaysa sa normal na tao. Maliban kasi sa nagsibalikan na ang mga aswang dito ngayon sa Bohol, aakyatin kami sa bundok ng Ibisan para hanapin ang kasagutan kung paano maibabalik sa akin ang mga gabay ko kahit pa wala ang medalyon." Saglit na nag-isip si Rafael. "Di ba, Magnus, gumagamit ka na ng mga bala na may blue sodium? Iyong kayang pumatay ng mga aswang?" "Oo, kaso ganun pa rin eh. Limitado lang iyon. Hindi naman ganoon karami." "Magnus, marunong ko bang gumamit ng compound bow? Yung regular form na arrow, hindi crossbow ha?"
Oo, marunong ako. Inaral ko na rin kasi dati na gumamit noon. Kasi ganun din ang gamit na armas ni Maris. Mabisa iyon sa ataking malayuan at hindi maingay. Sige Magnus, i-text mo sa akin ang address mo at ipapahatid ko dyan sa inyo ang armas na maaari mong magamit. Hindi kasi pwedeng ipakurir yun, mahirap nang mawala. Mahal iyon masyado dahil galing pa yun sa abroad. Gawa ng cybernetic weapon and explosive division namin sa Russia. Kaya highly classified din ang armas na iyon. Hindi pwedeng basta na lang ilabas. Pero sa tingin ko ay magagawan ko ng paraan. Bale, dalawang ipapadala ko sa iyo. Isang compound bow na may 200 black carbon, custom-made arrow na pwede mong palitan ang dulo ng kung anong gusto mong ipalit. Pwedeng explosive device o chemical container, kagaya ng mga special syringe. Basta, bahala ka na sa diskarte mo roon. Sapat na yun na magagamit mo sa mahalagang pagkakataon. At kung ako sa iyo, mag-order ka na lang ng karagdagang arrow sa mga local dealer para magamit mo sa mga pangkaraniwang laban lang o mga pangkaraniwang aswang. Kahit anong arrow naman kasi ay pwede. Ang mahalaga doon ay ang compound bow na ipapadala ko sa iyo. Yun ang mahal dahil may electric shock yun. At maliban pa doon, pwede mo rin gamitin pamalo kapag nasa hand-to-hand combat ka. At kung sakaling mahawakan ng kalaban ng arrow, pwede mo silang kuryentehin. Tapos, iyong pangalawang device naman na ipapadala ko sa iyo ay parang katulad din ng compound bow ang kakayahan. May electric shock device din yun. Kaso nga lang, ang suntok mo ay magiging 3 times na mas malakas kaysa sa normal mong lakas. Ang pinagbasihan ko kasi noong gawin ko ang specification noon ay dapat maging kasing lakas ng suntok ng mga gumagamit ng mutya ng kalabaw. Tapos ang grip noon ay matindi rin. Kayang bumali ng buto ng tao ang lakas ng grip ng gloves na iyon. Kaya siguraduhin mong naka-off ang device kapag wala ka na sa laban. Kung ayaw mong masira lahat ng bagay na hahawakan mo. Ano, okay na ba yun? Mahabang paliwanag pa ni Rafael. Hulog ng langit ka, Rafael. Ikaw ang kasagutan sa pinakamalaking problema ko ngayon. Maraming salamat talaga, bro. Naku Magnus, saka ka na magpasalamat kapag marami ka nang nailigtas na buhay gamit ang mga armas na iyon. Yun naman talaga ang purpose kaya iyon ginawa. Iyon ang dahilan kaya hindi rin iyon pwedeng mapunta sa maling kamay dahil maaari din iyon gamitin sa kasamaan. Oo Rafael, tama ka. Iingatan ko yun. Sige, hintayin ko na lang ang tauhan mo na magdadala rito. Isesend ko sa iyo agad ngayon ang address at contact number ko. Okay, sige Magnus. Good luck na lang sa misyon mo. Bye. Huling mga salita ni Rafael bago pinatay ang telepono. Maluha-luha naman si Magnus sa tuwa habang nakatanaw sa malayo. Hindi niya akalain na may magagamit na siya bilang pansamantalang kapalit ng kanyang nawawalang kapangyarihan. Matapos may masmasan sa kanyang pagluha, ay naisipan niya ng bumaba. Pero noong bubuksan niya na sana ang pinto ng silid, ay ayaw noon magbukas. Sisipain niya na sana para masira at malaman ang dahilan kung bakit hindi siya makalabas. Nang may boses na biglang nagsalita. Subukan mong sirain ang pinto ng bahay ko. Gabi-gabi ko hihilahin ang paa mo kapag nakatulog ka na. Kumunot ang noo ni Magnus sa narinig na boses dahil pamilyar iyon sa kanya. Lola Corazon? Lintig kang bata ka. Ano ba pinagagawa mo sa buhay? Bakit wala sa iyo ngayon ang mga gabay? Singhal pa na kanyang lola. Lola naman kung makasermon kayo, parang may kasalanan na ako agad. Kung hindi niyo po alam, ako na magpapaalam sa inyo. Halos hindi na ako napirmi sa bahay na ito sa kakatugi sa mga aswang at mga masasamang babaylan. Iningatan kong mabuti ang mga gabay ko, kahit pa kasusungit nila palagi sa akin. Madalas nga, hayaan akong mabugbog ng mga iyon Kapag walang gamit na kapangyarihan ng mga kalaban, hindi nila ako tinutulungan. Abay, tama lang. Ang mga katulad nila ay isang armas na ginagamit lang sa tamang pagkakataon. Kaya kung basagan lang ng mukha ang dala sa iyo ng kalaban, edi basagan mo rin ang mukha. Hindi mo dapat iutos sa mga gabay mo. Yun naman po talaga lola ang ginagawa ko Pero itong pagkawala nila ay wala akong kasalanan.
Dahil sa impluensya iyon, nakasawa ni Apong Abraham na si Isabel. Kaya nagawa niyang manipulahin ang tatlo sa mga bagong henerasyon na babaylan para patayin ang mga kapatid nila. Tapos gumawa ng replika ng medalyon at tinunaw din nila iyon. Kaya nawala na ng bisa ang medalyon na nakabaon sa katawan ko. Ano pong gagawin ko, Lola? Hindi ko na po alam ang gagawin ko para maibalik sa akin yun eh. Wika pa ni Magnus na naupo na sa sahig habang tumutulo ang luha. Alam mo, Apo, lahat ng problema ay may solusyon. Iyon nga lang, hindi lahat ng solusyon ay madaling hanapin. Kagaya na lamang nito, ang medalyon ay isa lamang pangkaraniwang metal na napili ng mga sinaunang babaylan para dyan manahan ang apat na elemento ng kalikasan. Kung napapayag sila na manirahan sa kapirasong bilog na metal, ano kaya ang masasabi nila, no? Kung ang mismong katawan mo ang ialok mo sa kanila na gawin nilang permanente nilang tahanan, sigurado akong mas gusto nila iyon. Ang problema nga lang, dahil hindi madaling ipamana o ipasa sa susunod na henerasyon. Hindi kagaya na nasa medalyon lang sila. Dahil kung nasaan ang medalyon, basta't may dugong babaylan, ay pwede silang lumitaw. Kapag sa katawan mo kasi sila, ay kailangan magustuhan mo na nila ang pagpapasahan mo ng pagiging tagabantay bago sila lumipat roon. Ano po ang gagawin ko, Lola? Pumapayag ako na sa katawan ko sila manahan. Pero papaano ko yung sasabihin sa kanila kung hindi ko nga alam kung nasaan na sila ngayon? Yun ang hahanapin mong solusyon, Apo. Ganito yan, kapag wala sa mundo natin ang mga gabay, naroon sila sa ibang dimensyon kung saan nakakapamuhay o di kaya nagliliwaliw sila ng malaya. Isipin mo na lang, sa napakahabang panahon ay nariyan lang sila sa medalyon. Kung nasaan ang may hawak ng medalyon, edi doon lang ang napupuntahan nila. Kaya ngayon na nakawala sila, magliliwaliw ang mga iyon sa iba't ibang dimensyon. Hindi ko nga lang masasabi kung saang 7 dimensyon. Dati kasi, meron lang dimensyon ng mga mortal o itong pisikal na mundo natin at ang dimensyon ng mga engkanto o ang kabilang mundo na tinatawag. Pero ngayon, meron ng bagong 7 dimensyon. Si Abraham yata ang kasama sa gumawa noon dahil gusto niyang makontrol ang lahat ng dimensyon para magkaroon siya ng maraming kaharian. Kaya kung gusto mong maibalik sa'yo ang mga gabay, edi hanapin mo sila at pakiusapan na bumalik sa'yo. Talaga, Lola? Pakiusap lang maaari kong gawin? Bigla namang natawa ang kanyang Lola Corazon. Lola naman eh, anong nakakatawa sa tanong ko? Yung sagot ko ang nakakatawa, Apo. Dahil joke lang yung sinabi ko. Napapakiusapan sila. Dahil ang totoo, kakalabanin ka nila. Kailangan mo silang matalo sa laban na gusto nila. Maaaring bugbugan, o di kaya patalasan ng isipan, o maaari ding pagsubok. Kapag nanalo ka, edi papayag sila na bumalik sa'yo. Pero, good luck, Apo, ha? Babalaan kita. Si Pyro, susunugin ka niya siyempre. At wala kang proteksyon sa apoy dahil wala siya sa loob ng katawan mo. Pangkaraniwang tao ka lang ngayon. Pangalawa, si Aguada. Lulunurin ka rin noon. Good luck uli. Tapos si Terra naman, dadaganan ka ng maraming bato. O di kaya ililibing ka sa ilalim ng lupa. At si Animus, ilalagay ka sa ulap. Kaya mahabang biyahe pa ibaba kapag inihulog ka niya. At kung buhay ka pang babagsak sa lupa, siguro naman papayag na yun na bumalik sa'yo. Lola naman eh, imbis na palakasin niyo ang loob ko, ay tinatakot niyo pa ako. Hala siya, bakit ka natatakot? Mga gabay mo sila, di ba? Kailangan mong iparamdam sa kanila na karapat dapat kang maging tagabantay nila. Sige na, Apo, mamamahinga na ako. Isang 4 na malalaking good luck sa'yo para sa 4 na iyon. Tapos, mga 10 maliliit na good luck naman para sa pagharap mo sa napakaraming aswang at iba't ibang nilalang sa mga dimensyon. Babush, Apo! Malalaman ko naman kapag hindi ka nagtagumpay dahil magkikita na tayo noon. Mahabang litaniya pa ng kanyang lola at bigla nang nawala.
Lola naman nakakainis ka talaga. Imbis na mga payo at estratehiya ang ibigay mo, puro patuloy pananakot ang nakuha ko. Reklamo pa ni Magnus pero wala nang sumagot pa sa kanya. Nagulat na lang siya noong biglang bumukas ang pintuan. Oh, mahal, bakit ka nasa sahig? Dito ko naisipang umupo habang kausap si Rafael. Anong sabi? Ayos na, may maibibigay siyang tulong sa akin. Ganun ba? Di mabuti pala. Sige, tara na sa baba. Lumamig na tuloy ang kaping barako na tinimpla ko. Sige, baba na tayo. Wikap ni Magnus at niyakap na si Althea sa bewang. Saka sila magkasabay na bumaba ng hagdanan. Pagkarating sa pagkainan ay nakasandok na ng pagkain si Althea. Pero si Magnus ay iyong bibingka at kaping barako lang talaga ang kinain. Ang mga bata, kumain na? Tanong pa ni Magnus. Grabe ka makatawag sa kanila ng mga bata ha? As if naman may totoong bata talaga sa kanila. Maging si Lino nga ay binatilyo na. Ano ka ba? Ganun talaga ang itatawag ko sa kanila dahil mga anak ang turing ko sa kanilang lahat. Kaya para sa akin, mga bata sila na inaalagaan at pinag-aaral ko. Bahala ka nga kung ano gusto mong itawag sa kanila. Tapos na silang kumain. Maaga kami rito kumakain. Kasi kailangan may 2 hours na igugugol sa pag-aaral gabi-gabi bago matulog. May exam man o wala. Kaya lahat kami rito ay nakakapag-advance reading at memorization ng lesson. Walang bobo dito sa pamilya natin, Magnus. Lahat matatalino at masisipag mag-aral. Kaya wala kang dapat alalahanin sa ginagastos mo sa amin na baka masayang lang. Ngumiti naman si Magnus at sinabing, may tiwala naman ako sa inyong lahat na hindi nyo sasayangin ang ibinibigay kong pagkakataon na ma-improve ang inyong mga buhay sa pamamagitan ng edukasyon. O sige na, kumain ka na ng mabuti. Pag-aaral ka pa pala ng 2 hours mamaya Che, 1 oras lang ako mag-aaral ngayon no? Dahil malayo naman ang nagawa kong advance reading. Ang aaralin ko mamaya at buong magdamag ay kung paano ka paliligayahin na hindi mo ako makalimutan. Ay, ayan na naman siya. Walang kasawaan sa bagay na yun. Hindi talaga ako magsasawang mahalin ka. Wika pa ni Althea, nanginitian lang ni Magnus. Matapos kumain, ay tumambay muna si Magnus sa may terrace ng mansyon habang nakatingin sa madilim na bahagi sa unahan. Napansin niyang tila may mga matang pula sa malayo. Hindi niya malaman kung namamalikmata lang ba siya o talagang paris ng mata ang kanyang mga nakikita. Pumasok siya ng bahay at kinuha ang nakalagay na telescope sa isang box. Ipinatong niya iyon sa bintana at itinutok sa kung saan niya nakikita ang mga pulang tuldo. Tapos kinonekta ang wire ng telescope sa cellphone niya. Ang telescope na iyon ay may night vision, kaya pinatay niya ang ilaw sa labas at tinignan sa cellphone ang mga imaheng makikita sa scope. Doon niya nakumpirma na hindi siya namamalikmata dahil 4 na pares iyon ng pulang mata na may malakas na heat signature. Walang dudang aswang ang mga iyon. Muli niya nang ibinalik sa drawer ang scope. Tapos may idinial na numero sa cellphone. Hello mga ambo, maging alerto ka ha. May 4 na pares na pulang mata sa 11 o'clock na direksyon ng balkonahe. Kung maaari ay dito ka na matulog sa sala. Doon din ako mag-aabang sa 3rd floor. Lagyan mo ng silencer ang baril na dadalhin mo ha. Gagamitan ko lang din ng sniper's rifle sa itaas. Balitaan kita kapag kumilos na sila. Okay Mags, copy. Sagot pa ni Mang Ambo at dali-dali nang bumangon saka kumuha ng baril sa ilalim ng kama. Sa bahagi naman ni Magnus ay agad siyang nagpunta sa kusina. Mahal, siguraduhin mo nakatrangka ng maigi lahat ng bintana dyan ha. Isinarado ko na ang pintuan sa harapan. Bakit mahal? Anong meron? Parang may kinakatakutan ka. May mga aswang sa labas mahal at hindi malayong susugod sila rito dahil narito ako. Magpunta ka na muna sa kwarto ng mga dalaga. Doon ka magbantay. Dalhin mo yung baril ha na iniwan ko sa'yo. Huwag kayong lalabas doon.
Doon lang din naman ako sa third floor, magmamasid. Okay, sige mahal. Mag-iingat ka. Oo naman. Huwag mo ako alalahanin. Baka nakakalimutan mo. Manunugis ako ng aswang. Kaya ako ang dapat na kinakatakutan ng mga aswang na yan. Oo, alam ko naman yun. Pero mag-iingat ka pa rin. Uwi ka pa ni Althea at dali-dali nang umakyat sa itaas upang tunguhin ang silid ng mga dalagang kasama sa bahay. Noong masigurong nakalak na ang lahat sa ibaba, ay umakyat na rin si Magnus. Nakasilip lang siya sa gilid ng bintana. Pero hindi niya na nakikita ang pulang mga mata sa puno sa labas ng compound nila. Tinignan niya ang maliliit na CCTV na inilagay niya sa harapan ng balkonahe. Nakita niyang naroon ang dalawang aswang. Hugis tao pa naman sila pero mabalahibo ang buong katawan. Walang kahit anong saplot at tila nanlalagkit ang balat sa itim na likido. Mga tiklaso to ah. Mukhang nakapagparami na naman ng mga tauhang tiklaso ang mga Carlos. Bulong niya pa sa sarili. Nagsimulang balyahin ng mga aswang ang pintuan sa terasa. Napailing-iling na lang siya. Wala siyang mapagpipilian kundi ang tapusin talaga ang mga iyon. Sa totoo lang, ayaw niya muna sanang pumatay ng mga aswang para hindi maalarma ang mga kalaban sa pagdating niya. Pero hindi maaaring hayaan niya ang ganoon. Paano kung magawa nilang masira ang pintuan o ang bintana? Sigurado may mapipinsala sa mga kasama niya sa bahay. Kaya dali-dali na siyang naglakad pa ibaba. Naabutan niyang naroon na si Mang Ambo. Mang Ambo, dalawa ang nariyan at sigurado akong may dalawa pa sa labas. Ganito ang plano. Buksan mo ang pintuan at muli ding isara. Tapos lalabas ako para tapusin ang dalawang iyan. Ikaw naman, buksan mo ang bintana. Abangan mo ang susugod mula sa likuran ko. Yung dalawa pang nakaabang lang. Okay, Mags. Ako na ang bahala sa dalawa. Wika pa ni Mang Ambo. Kinuha ni Magnus ang kanyang kulay itim na itak na matagal niya nang hindi nagagamit. Iyon ang itak na ibinigay sa kanya ng isang bulag na panday na si Tandang Kakoy. Sabi naman ni Mang Ambo, tagal mo nang hindi nagagamit yan ah. Diba? Yan pa yung bigay sa'yo ni Tandang Kakoy? Oo nga po. Iniwan ko lang ito rito. Dahil mukhang may sentimental value ito sa mga matatandang babaylan. Lalo na kay Lola. Mahirap na mawala. Bala ko nga na ibalik ito kay Tandang Kakoy. Kasi kung sa lahi ko ay ipinapasa ang pagiging babaylan sa mga susunod na henerasyon. Ganon din daw sa mga panday. Ang kakayahan at talino nila sa paggawa ng magagandang sandata ng kabutihan ay ipinapasa rin pa ibaba. Kasama na ang pangangalaga ng mga sandatang gawa ng kanilang mga ninuno. Kaya marapat lamang na ibalik ko ito kay Tandang Kakoy para maipasa niya sa susunod niyang tagapagmana ng kakayahan. At maaaring pagdating ng panahon ay muli rin nilang ibibigay sa magiging tagapagmana ko bilang babaylan. Paano yan, Mags? Kung hindi mo na mapabalik sa iyo ang iyong mga gabay na elemental, anong uri ng pagkababaylan ang ipapasa mo sa iyong anak o apo? Yun nga Mang Ambo eh. Kung wala na akong kapangyarihan bilang tagabantay na maipapasa sa mga apo ko, edi pagiging pogi na lang siguro ang ipapamana ko sa kanila. Natawa naman si Mang Ambo sabay sabing, tigilan na nga natin Mags ang paglulukuhan na ito. Malapit na masira ang pintuan no. Labasin mo na ang mga iyan. Okay Mang Ambo, ready na rin naman ako. Mabilis nang binuksan ni Mang Ambo ang pintuan at kaagad nang lumabas si Magnus. Sa mga naguguluhan po, sa setup ng mansyon nilang Magnus ay atin munang pasadahan sandali. Ang kanilang mansyon ay binubuo ng 3 palapag. Ang unang palapag ay bodega ng mga palay na naaani mula sa hasyenda. Madalas ang mga palay na iniiwan upang gawing binhi ang prioriting iimbak roon para kahit pa magkaroon ng malakas na bagyo o may maganap na pag-atake ng mga magnanakaw sa hasyenda, ay safe pa rin ang mga itatanim na binhi. 2 ang pintuan ng unang palapag at walang daanan doon papaakyat sa second floor. Dahil intended talaga iyon na gawin lang bodega. Sa ikalawang palapag naman
ay naroon ang isang sala kung saan naroon ang malaking telebisyon. May divider iyon at sa kabilang bahagi ng divider ay naroon ang wooden staircase o hagdan papaakyat ng third floor. Naroon din sa bahaging iyon ang isang malaking bilog na lamesa kung saan pwedeng pagkainan at sa gitna noon nakadisplay madalas ang mga prutas. May pader uli na divider at sa kabilang bahagi noon ay ang main dining area kung saan naroon ang mahabang lamesa na kayang magkasya ang 10 katao papalibot noon. Doon sila kumakain araw-araw. Nasa 5 hakbang lang din ang distansya mula roon ang main kitchen, kung saan naman naroon ang kalan at lahat ng kagamitan sa pagluluto. Sa dulo noon ay may 2 banyo at sa tabi ay isang pinto papunta sa hagdan na nakadiretso sa ibaba sa bahaging likuran ng mansyon. Meron din sariling malapad na hagdan sa harapan ng mansyon na nagmumula sa ground floor hanggang sa terrace ng 2 palapag. Iyon ang main entrance ng bahay na iyon. Sa 3 palapag naman ay naroon uli ang malawak na sala na may mga sofa. May malapad na kabinet kung saan naroon ang mga memorabilia ng pamilyang Argente. At sa hilera noon ay ang 4 na magkakatabing malalapad na silid. Sa kaliwang bahagi naman ng hallway ay 5 silid uli na magkakatabi. Kaya nasa 9 lahat ang silid sa bahay na iyon. At sa magkabilang dulo ng hallway ay may malapad na bintana na may makapal na grills. Kaya kapag umaga ay maliwanag ang buong hallway. Gawa ng tagus-tagusang liwanag mula sa 2 magkabilang malalaking bintana. Huwag na po kayo magalit ha. Alam kong kain oras ang bahaging ito. Pero mas magandang nai-imagine din natin ang mismong lokasyon ng mga pangyayari. Ayun, ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ni Magnus ng pintuan, ay sinalubong niya ng isang malakas na pagtadyak ang isang aswang na kumakalmot roon. Talsik iyon at nahulog pa sa terasa. Hindi na rin nagkaroon pa ng pagkakataon na makapagbukas ng pakpak dahil mababaw lang naman iyon at mabilis ang pangyayari. Noong mapalingon kay Magnus ang isa, ay agad siya noong sinugod. Pero isang malakas na sipa sa gilid ng tuhod ang kanyang ibinigay, kaya natupi iyon at napayuko. Nag-sidestep si Magnus, sabay itinarak ang hawak na itak sa gilid ng leeg ng aswang at ibinaon hanggang sa hawakan. Pagkabunot noon ay pupugak-pugak ang kulay maruming pagkapula na dugo. Habang nakahawak sa gilid ng leeg, tinadyakan na rin iyon ni Magnus kaya nahulog na rin sa terrace. Nakita naman ni Magnus na nakatayo na ang isa pang aswang na nahulog sa ibaba. Kaya dinampot niya ang isang yari sa bakal na sibat na nakasiksik sa gilid na bahagi ng terrace at ibinato iyon. Sapul ang aswang sa dibdib na siyang naging sanhi ng kamatayan noon. Pagkalingon ni Magnus sa gilid ay nakita niya na nakabukas ng kaunti ang bintana at naroon si Mang Ambo nakaabang nang may biglang sumampa roon na 2 aswang na may pakpak. Mabilis iyong binigyan ni Mang Ambo ng tig-isang bala sa noo. Dahil sa blue sodium bullet ang gamit na bala, kaya nahinto sa pagkilos ang mga iyon at dahan-dahang nawala sa balanse at nahulog na rin pa ibaba. Sabi naman ni Magnus, "Mang Ambo, nariyan sa lamesa ang cellphone ko. Tignan mo kung may mga aswang pa sa paligid. Nakakonekta dyan ang ibang CCTV." Agad namang tinignan ni Mang Ambo ang 4 na kamera nakatutok sa labas na naka-infrared vision. Wala na, Mags. Ilang saglit pa ay nakita nilang paparating sina Maris at Mang Rudy na may dalang flashlight. "Sir Magnus, ano nangyari?" Sigaw pa noon habang nasa malayo pa. Sabi naman ni Magnus, "May naging bisita lang po ako. Naghatid ng pa-welcome sa pagdating ko."
Noong makalapit si Maris ay agad noong sinabi, "Tiklaso yan na. Di ba? Naubos na dati ang ganyang lahi kasi ginamit nila sa ritual?" Sabi naman ni Magnus, "Abay, ewan ko. Baka nagtira sila ng sampol ng dugo noon at nagsimula na naman silang magparami." Bumaba na rin si Mang Ambo na may dalang pala at isang piko. "Tara na, Mags. Magsimula na tayo maghukay. Mabuti sana kung nariyan si Pyro dahil mabilis lang yung gawing abo. Pero ngayon na wala, edi mano-manong paghukay na lang muna tayo." Wika pa ng matanda, tapos kumuha na rin ng kartilya o kariton na pagkakargahan noong 4 na aswang upang dalhin sa likurang bahagi ng mansyon at doon ihukay ng paglilibingan. "Maris, maiwan ka muna sa sala ng bahay. Bukas ang pinto noon. Baka biglang may sumalisi. Tawagan mo ako kapag may naramdaman ka uli na bisita." "Okay, sige Magnus." Wika pa ni Maris at umakyat na sa ikalawang palapag. Pagkaupo ni Maris sa sala ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Nakasulat doon ang pangalang Lino San Agustin. Inilalagay niya kasi sa dulo ng pangalan ng tao kung saang lugar niya nakilala para madali niyang matandaan kung sino ito. "Hello Lino, kumusta?" "Hi Maris. Eto, ayos lang naman. Kababalik lang namin galing sa kabilang mundo. Sa kabutihang palad ay nabawi ko na ang mag-ina ko." "Wow, congrats Lino. Nakasama mo na ang iyong anak." "Oo nga Maris, pero yun nga rin ang isa kong problema na ihihingi ko sana ng tulong sa iyo ngayon." "Ha? Bakit? Anong problema?" "Ganito kasi yan Maris. Ang nanay ng anak kong si Gabriel ay nagmula rin sa lahing babaylan. Pero kaliwa ang pinakaunang ninuno nila na pinagmulan noon. Kaya masasabing malakas na uri ng masamang enerhiya ang kapangyarihang iyon. Iyon din ang nakuha ng anak ko at maging ang kapangyarihan ko ay namana niya rin. Ibig sabihin, 2 malalakas na uri ng dugo ng babaylan ang nananalaytay sa kanyang ugat. At ang problema, sa edad niyang 2 taon sa mundo natin, ay nasa 5 taong gulang na ang laki niya dito. Dahil doon siya ipinagbuntis at lumaki sa kabilang mundo. Pero masyado pa rin siyang bata para magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Hindi malayong magawa niya na lang abo o buhangin ang mga kalaro niya kapag nainis siya. Iyon ang ikinakatakot ko. Noong nakaraang gabi nga ay sinalakay kami rito ng mga aswang. Walang kahirap-hirap niyang napatay at ginawang buhangin sa simpleng pagkumpas lang. Isa pa, ang ganoon kalakas na kapangyarihan ay madaling mararamdaman ng mga masasamang elemento, babaylan o maging ng mga engkanto. Kaya nanganganib pa rin siya na dukutin ng mga nasa panig ng kasamaan para magamit siya sa kanilang masamang balak. Nasabi sa akin ni Lolo Ino na may aparato raw ang mga sinaunang babaylan para masupres at maikulong ang kapangyarihan na nasa loob mismo ng katawan ng taong magsusuot noon. Radahan ba ang tawag noon? Oo Lino, tama ka. Meron nga kami noon. Pero nasa baul iyon na iniingatan ng mga babaylan sa ibisan. Huwag kang mag-alala. Baka magpahinga lang kami rito ng ilang buwan at aakyat na rin kami agad ng ibisan. Meron kasing nangyari doon na hindi maganda. Ganun ba? Maris, baka pwede mong ipahiram sa anak ko ang radahan para maging ligtas siya. Oo naman Lino, walang problema. Sige, tatawagan kita kapag nakababa na kami mula sa ibisan. Tsaka Maris, bakit nga pala hindi ka pa nakakabalik agad ng ibisan? Di ba, kaya mo namang magportal papunta roon? Oo Lino, tama ka. At iyon nga talaga ang problema ko ngayon. May nangyaring hindi maganda sa ibisan na naging dahilan ng pagbaba ng kapangyarihan ko. Parang isang normal na albularyo na lang ang level ng kapangyarihan ko ngayon. At hindi ko rin ma-access ang mga portal ko papabalik roon. Ibig sabihin, kailangan kong maglakbay ng mano-mano papunta roon. At 1 linggong paglalakbay iyon. Ganun ba? Sige pala Maris, mag-iingat kayo sa paglalakbay nyo ha. Balitaan mo na lang ako kapag nakababa na kayo. Oo, sige Lino. Sige Maris, bye. Uwi ka pa ni Lino sa kabilang linya at pinatay na ang tawag. Makalipas ang 1 oras ay nakabalik na sina Magnus, Mang Ambo at Mang Rudy.
mula sa paglilibing ng katawan ng 4 na mga aswang na tiklaso. Ang mga tiklaso ay maihahalin tulad sa itsura ng mga kubot na kapag nagiging aswang ay nagiging mas mapayat at nagkakaroon ng pakpak. Mabilis rin silang magsilipad, kaya sila ang ginagawang taga-surveillance sa kanilang mga kalaban. Kaya nilang manatili sa ibabaw ng mga puno na hindi masyadong mahalata dahil magaan lang naman sila. Pero kapag naging sobrang mature na ang isang tiklaso, ay nagiging permanenteng halimaw na ang mga ito at hindi na bumabalik sa pagiging anyong tao. Saka sila tinatawag na mga gar, mga hayok sa laman na aswang, at wala nang kinikilalang tao o amo. Basta ang pakay na lang nila tuwing kakalat ang dilim sa paligid ay ang kumain ng laman at dugo ng buhay na nilalang. Sige Sir Magnus, babalik na kami sa bahay. Paalam pa ni Mang Rudy. Maraming salamat po sa pagpunta rito at sa pagtulong na rin sa paghuhukay. Walang anuman Sir Magnus. Wika pa ng ama ni Maris at magkasabay na umuwi ang mag-ama. Agad na ring isinarado ni Magnus ang pintuan at naligo bago nagpunta sa mga kwarto ng dalagang kasama sa bahay upang sunduin na si Althea. Mahal, ayos na? Oo mahal ko, wala na. Itinumba na namin ni Mang Ambo ang 4 na aswang nang walang kahirap-hirap. Wika pa ni Magnus, sabay akbay kay Althea papunta sa kanilang silid. Noong makapaglak ng pintuan ay nagsalita ang dalaga. Ngayong tapos mo nang asikasuhin ang mga aswang, ako naman ang kailangan mong asikasuhin. Wika pa noon habang nagbibigay ng kakaibang mapangakit na ngiti. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Magnus at ibinigay ang nais ng dalaga na magpakapagod sa buong magdamag. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 130. Mga katribo, baka pwede naman po ako maglambing at makiusap sa inyo na sana ay pakinggan nyo rin ang lahat ng ating upload dito. Napakarami po nating upload rito na sigurado akong hindi nyo pa napapakinggan. Isang malaking tulong na po yun sa ating channel at sa mga batang sinusuportahan ng channel na ito kung papakinggan nyo lahat ng iyon. Alam nyo naman siguro na may ini-sponsor ang channel natin na pag-aaral ng mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan lang ng pakikinig sa mga story dito ay matutulungan nyo na rin sila. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.